Huhugasan po ang ating kanang kamay ng 3 beses hanggang pulsuhan, tapos ang kaliwa. Pagkayari naman ay magmumog ng 3 beses. At saka ang ilong. Tigto 3 beses. Napansin niyo tigto 3 beses dahil sunna po yun at kaaya-aya. Kung obligasyon ay isa lang, ang mahalaga ay na basa po. Tapos ang mukha natin. Tatlong beses din at kung makapal ang ating balbas ay ating susuyurin. At balik na po tayo sa ating kamay o braso. Kung kanina hanggang pulson lang hanggang siko na ngayon, tigta 3 beses din mga kapatid. Upang masiguro mabasa ay hanggang siko kanan bago ang kaliwa. Then, kumuha po tayo ng tubig at ating pupunasan ng ating ulo mula sa noo hanggang sa may bato at pabalik po ng minsanan lang. At ating mga hintuturo ay hahagurin po ang ating mga tainga. Ang kanyang hinlalaki naman ay sa likod ng tainga. Minsanan lang sa tanong kanina ay gatlo. At ang ating paa. Gagamitin lagi ang kaliwang kamay sa paghugas. Hagurin sa pagitan ng mga daliri. Hugasan ito hanggang sa lagpas ng bukong-bukong. 3 beses. Ganyan din ang kaliwa. Assalamualaikum mga kapatid. Ganito po ang pagsasagawa ng wudu. Sa lahat po ng ating gawain, hindi lamang sa wudu ay binibigkas ang bismillah, ngunit hindi po naririnig kundi sa pilantik ng dila. Sinisimulan po natin dito sa paghugas ng ating mga kamay, kanan at kaliwa, at hanggang pulsuhan lamang. Tigta 3 beses ito po ay kaaya-aya. At ang isang bisis ay obligado sa kondisyon na nabasa. Okay. Pangalawa, magmumug po tayo 3 beses din gamit ang kanang kamay. Okay. Pangatlo ay linisin ang ating ilong, singhot singa ng tubig gamit ang ating kaliwa. At pang-apat, hugasan po ang ating mukha. Tigta 3 beses po mga kapatid. Ang mukha ay ang buo nating mukha. Okay. Panglima ay balikan na natin ang ating mga braso, ang ating kamay buo na mula sa dulo ng daliri hanggang sa mga siko natin. Uunahin natin ang kanan lagi, tapos ang kaliwang braso. Siguruhing mabasa. At pang-anim, nakikita nyo dyan yung picture. Pang-7, pang-8, hinahagod niya, hinuhugasan niya ang kanyang mga braso, kanan kaliwa. Tapos pang-9, nakikita nyo po dyan mga kapatid, pupunasan po ng ating dalawang palad ang mula sa ating tinubuan ng buhok papunta sa likuran sa may batok at ipabalik. Nakikita nyo sa number 9 at number 10, number 11. Napapansin nyo po. Kung kanina ay tigta 3 beses, pero dito sa pagpunas sa ulo natin ay isa lang. At sa mga kababaihan, kung mahaba ang buhok, hindi nyo kailangan punasan hanggang sa dulo ng buhok, kundi mula sa noo hanggang sa batok at ipabalik. Ganyan po mga kapatid. Tingnan nyo ang picture ng number 9, number 10, number 11. At pumunta sa number 12, hahagurin po ng mga daliri natin yung hintuturo, kanan, kaliwa, para sa kanan, kaliwang tainga. Hahagurin mong ganun at yung hinlalaki mo, kanyang hahagorin doon sa may likuran. Kukulikutin yung daliri mo, yung mga tainga. Kita ninyo number 12 and 13. Then, proceed na po kayo sa paa, yung number 14 at saka 15. Uunahin ninyo siyempre yung kanan, okay? Mga daliri, hagorin sa pagitan, hugasan ng 3 beses, kanan kaliwa.
hanggang sa taas ng bukong-bukong para masiguro na mabasa ang ating mga paa. Mga giliw na tagapakinig at makakapanood sa maigsing binsahe na ito, isang trivia po o kaalaman na dapat nating masunod at wag natin susuwayin pagkat ito ay kabilang na sa pagsubok sa atin ng Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos upang tumupad sa mga ipinag-utos sa atin sa pamamagitan ng katuruan ng mga propeta. Kaya bago magsagawa ng pagdarasal, ito ay kinagawian ng propeta na hugasan ang mukha, hugasan ang kamay, sapagkat ito ay ipinag-utos. At makikita ninyo ang mga Muslim ay nagsasagawa ng ganitong gawain sapagkat propeta po ang nagsagawa nito. Sa Exodo 40:31 hanggang 32 ay si Moses mismo nagsagawa ng paghuhugas, kamay, paa, mukha bago sila sumubasob sa lupa kung magdasal. At ganyan din nga ang ginawa ng propeta, peace be upon him. Iniwanan sa atin ang kanyang kinagawian. Nagkataon lang ba na parehas sila ni propeta Moses na maghugas ng kamay, ng paa at mukha bago magsagawa ng pagdarasal o tumitira pa katulad ng nakikita natin dito sa video? Ang mga tao, mga Muslim, kapag pumasok na sa masjid kung tawagin, ay kanya-kanya na nagsasagawa na ang pagdarasal. Iba pa mamaya yung tinatawag na sala farida, kasi sunna pa lamang ang mga gawain na to, kanya-kanya. Ganyan din naman ang ginawa ng mga propeta kahit sa Biblia pa lang. Pero bakit walang gumagawang Kristiyano? Yan ang napakalaking tanong kasi nga wala sa kanila yung katuruan, walang nagturo sa kanila. Bagamat ang Islam, ang mga Muslim ay nasa tamang landas, mayroong gabay, mayroong isang propeta, peace be upon him, siya si Propeta Muhammad na isinugo para sa panahon natin, at ang katuruan ng propetang ito ay hindi nga nalalayo sa katuruan o ginawa ng mga naunang propeta rin. Kaya nga kahit sa Biblia mayroon So dito sa Quran, mashallah, sa chapter 22 verse 77 ng Quran ay ya ayyuhalladina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun.